Honor. Very frustrating din po talaga yung nangyayari sa Samar dahil may mga road sections na ginagawa na hindi naman sira. Well, yung iba, ano po yung mechanism ng determination para sa pag-define kung ano yung priority? Yung tungkol po sa pag-determine, tama po ba? Yun yung ROCON, road condition? Tama po ba? Yes, Your Honor. However, Mr. Chair, Secretary, na-observe ko lang po, based kasi sa binigay na figure sa akin, yung road condition ng 109 kilometers in the 2nd District ng Maharlika Highway, yung road condition niya is, yung good is 6.5 kilometers lang, yung fair is 11.4 kilometers, yung poor naman is 13 kilometers, while yung bad is 51.5 kilometers. Yung difference pa, kasi hindi to kompleto sa 109, undetermined pa. So meaning to say, more than 60% ata yung bad or poor. So yung tanong ko po, Secretary, without hindi ito na para bang kine-question ko kung ano yung pamamaraan, bakit yung ibang may Maharlika Highway na districts, it seems na mas mataas yung funding allocation as compared sa Samar, when in fact, yung Samar, very poor or bad yung yung road condition ng Maharlika Highway? Your Honor, ang pa namin sa Samar is that yung mga worst sections in Samar, I said, pwede bang i-kumpunihin na natin with local funds for now. But in the process, we are now discussing this with the Asian Development Bank for the total rehabilitation of the section of Samar, of the Maharlika Highway. This is about 200 kilometers po yung area na yan. And we are now in the procurement stage. Kasi meron na pong may facility na that we have tapped from the Asian Development Bank to prepare the project po. So this is for the detailed engineering design na ginagawa po namin ngayon. We are in the process of procuring actually the consulting services for the detailed engineering design. So after that, then siguro we will now discuss with the financing program under a new loan from the Asian Development Bank, and the civil works will follow po. Yung next question ko na lang po. Bago tayo doon sa next question ni Congressman Michael Tan, no, itong 2nd District, itong Samar, mga kasangkayan. So, gusto lang natin yan, mabaruan yan, ma-appreciate na no, itong ginihimo nga effort. Yan, of course, para to end this topic, itong mga parte nga masiring ginpabayan itong kalsada itong Samar, ano na ito na itong gobernador, well, ayun nakatapagpaligoy-ligoy pa, Governor Shariantan, pero minaapihan ngaran, di ba? Tapos si Congressman Michael Tan, ngan kung naapihon tapos itong 1st District, pati pan mga Congressman Jemboy Tan, no? Pero mga kasangkayan, no, siguro it's about time na no po na maiwasan natin or matanggal natin na huna nga iton Maharlika Highway, iton aton kalsada, tikang haalin, pag, di ba, kung baga tikang ka Manila, pagdaong han barko, no, di na may alin, tika di may Tacloban, that's a national highway po, no, kalsada po. Pag umangi po kamo iton Maharlika Highway, it's a national road, mga kasangkayan. So, karisingon, pambansang kalsada, di ba? Diriya provincial road, diriya city road. So, karisingon, ito nga kalsada, mga kasangkayan, in unmediated di responsibilidad, iton aton presidente. So, through Republic Acts, kung naghihimo ra iton national budget, kung kinanglan rehabilitate, no, iton Maharlika Highway, iton nga kalsada nga buhubuhon na si Rimpaniyo naton, inen kinanglan ito national budget, diri po to ka ng province, diri ka ng congressman. Ang congressman lahat ihawimuon, malabiya, makikiusap, pati niya na ginhimo, no, makikiusap ya kan Secretary Bunuan, or kung hindi naman itong DPWH Secretary, or kung may dapat chance with the President, maka-istorya na one-on-one, amo na ito niya kaya, no, kaya na hipuy himuon. And of course, itong atong gobernador gyapon, nga mahuringan niya itong Presidente, pero as a whole, mga kasangkayan, kung gusto natin talaga upayon iton o maggamiad iton panibag rehabilitasyon iton aton national highway,
kinahanglan itong balaod ngan pupunduhan ito ngan diri po dito masing ingat usa ka tuig tatapuson dahil no halos duwa nga tuig pa ito labi na kung masaring totongatongan ang budget o sige for 200 kilometers sample kasi ang Katbalogan to Kalbayog or Kalbayog to Katbalogan is about 86 kilometers. Then Katbalogan to Tacloban, that's more than 100 kilometers, so 107 yata. Or segunda pa, kung tubtublasan ko talaga, mga 100 kilometers. So, more or less, mga 200 kilometers po itong ayuson. So, kita man natin itong pinaglalaban ni, yan na, nakikita natin ay nahihinin natin tungkol sa social media, mas nato na naiintindihan itong proseso, ang tamang proseso, ang tamang nga tao nga pwede natin habulon kung parte national road, which is the president or DPWH national, DPWH region, no? Kung parte ng implementation ng project. So, yan na, mas hinahinin na natin niya nababaruan, nga nakakalaruhan, no, nga diri ngayon ito ang gobernador. Tama ito, no? Maihan na ito. Ang problema la ato na ang permiada aton isip nga ang mga problema nga buho-buho din nga kalsada national road masaring kita nga gobernador sa sayupon or congressman diri po kasi again ang national highway or national highway ang nagpundo po dida ang dakugod talaga niya may direct na supervision ang president kasi it's a national highway may pakialam po diyan yung ating national so unang-una ginaagian itong mga sarakyan di ba tikang Alin, tikad Liti, tikad Mindanao, vice versa, from Mindanao, maagi ha Samar. So, mga kasangkayan, diri niya harumamay nga budget, it's billion po, no? Billion. So, minsan niya it nagpupundo ito. Danay diri Pilipinas. So, kung Pilipinas man, like 60% Philippines, 40% foreigner. So, diri lang ang mga local contractors. Talagang national po, no? Dagko nga mga contractors talaga ini kay this is a national road po mga kasangkayan and makikita natin kung paano pinaglalaban ni Congressman Michael Tan itong kalsada naton niya sa limpad maiharan natin yung problema kasi way back ang panahon ni Gloria kasi pala itong panahon niya ginaya dito national highway itong Maharlika Highway po no mapapansin niyo hadton panahon kang Gloria Macapagal Arroyo mo na itong kalsada then siyempre di man to kada to ginaayad or ginbabudgetan niya, let's say, or 5 years after, another iran na ka bilyon ang gagasto nito aton Pilipinas para ayuson ang Maharlika Highway. Di rin man puso dito. May naman ito years, no? For example, 15 years. Maybe after 15 years, magiging lubak-lubak na talaga ya. Kaya siyempre, tika iya. So, since Gloria Macapagal Arroyo, pag-abot ni Pinoy, di ba, Waray. Tapos, Duterte, another Pinoy, 6 years. Duterte, 6 years. So, 12 years. Actually, nag-start na itong pagka-problema panahon na ni Duterte, no, ni President Duterte, mga 3 years before he gumawas, nag-umpisa na ang mga kalsada nag-deteriorate na, may buho-buho mo na, di ba? Di na nagtigang eh. So yan na, hininga pagsako mga like 2 years ago, 3 years ago, yun na nga, nilalabi na nila Congressman ang kalsada nung mabudgetan. Kasi national budget yan, di rito pwede nga congressional budget, no? Hindi rin po. National budget talaga yan. Iaapit talaga ito, GAA. Iaapit talaga ito na aton, halimbawa, 2025 or 2026 budget, which is amin ang pinaglalaban. Nasa ng pangalan din yan. Babamatian tanong, congressman niya, posible nga ni 2017 pa. Ngan, ang gipapanganin ni congressman, Michael, an assurance kung before mag-exit, BBM 2028, no? Natong presidente, maayad na ba? Total completion na ba? Completed na bang ang aton kalsada? Adi pamatian ta po, no? Pwede yung tungkol sa Asian Development Bank funding. So, when will that happen? Kasi if nasa procurement stage pa lang tayo, paggawa ng design, when will that happen? Yung actual na paggawa? We're expecting po that once the detailed engineering design is completed, ang expected start of civil works po. Civil works, yung component, is in 2027 po. Hindi pa masyadong matagal yung 2027. From 2024 pa lang tayo ngayon para sa complete rehabilitation ng Maharlika Highway? Well, ang kwan po kasi dito is packaged actually in the 2 projects, Your Honor, no? And it may take a little time actually to do the detailed engineering design for the 200 kilometers.
medyo mahaba po ito. In the meantime, actually, yung pong while the process of the foreign assisted program naman ng konti is a little tedious and lengthy. Admittedly, it's a lengthy process. But ang kwan po natin dito is we'll continue actually to address po yung worst sections while we are doing this before we start the civil works in 2027. Last year, na-mention po ni Secretary na before the President's term ends, i-address yung issue ng Maharlika Highway. So I am just asking if that commitment still remains na ganun po yung gagawin niya. That before the President, kay President term na magtapos, magagawa yung Maharlika Highway. Kasi kanina na-mention ni Secretary na 2027 magsa-start yung civil works. Pero last year, na-mention nyo po na bago matapos yung term ni President, magagawa yung Maharlika Highway in summer. Ang pan lang po namin kasi dito, realistically, Your Honor, I think realistically is actually the process for the foreign assisted program will take a little time, actually. And we are happy, actually, to inform the Honorable Congressman that the Asian Development Bank has already agreed, actually, to finance the program. Unfortunately, as I said, it will take some time. From ngayon until 2027, before mag-start yung civil works, sa na-mention nyo po tungkol sa Asian Development Bank, ano yung gagawin ng departamento as to the fundings of that ng Maharlika Highway? Kasi mag-uumpisa pa lang siya sa 2027 yung civil works ng Asian Development Bank. I think we will continue with the local program that we are undertaking, Your Honor. Very frustrating din po talaga yung nangyayari sa Samar dahil may mga road sections na ginagawa na hindi naman sira. Well, yung ibang sira, ginagawa siya. So, last question ko na lang po, ano po ba yung nangyayari dahil may mga areas na may mga it went viral lately na may portion na visibly hindi siya sira pero ginagawa siya, rinireblocking siya, ganyan. Well, yung visible na sira, hindi naman siya ginawa, which led to the frustration of other people, of the people of Samar po. So, I want to get lang po your opinion or kung may reason po ba tungkol doon. Your Honor, I think yung manifestation ni Congressman, I think kung nagre-reblocking kami in areas na medyo maganda, this is part of the maintenance program dati natin. Kasi hindi naman natin pabayaan yung mga deteriorated sections in good areas na ganun lang po. Because it will spread out kung hindi namin rinire-block yung mga deteriorated areas. Hindi naman yung siguro that I don't think that unwarranted naman yung very good road na sisirain namin and we will rebuild it. Hindi naman po siguro gano'n. But reblocking is necessary actually in good sections na kailangan po natin kumpunihin para hindi ho mag-spread yung deterioration po. Yung gano'n lang po siguro. So, yun. Actually, gusto kong mag-react doon sa sinabi po ni Secretary Bunuan. At siyempre, magandang question ulit mula kay Congressman Michael Tan na bakit yung mga hindi pa sira visibly, klarong-klaro naman hindi pa naman sira tapos sinisira. Mayroon siyang sagot na which is hindi rin siya nakakumbinsi para sa akin kasi sana inuuna yung sira muna bago yung mga hindi pa sira. Ang ginagawa kasi dito kaya nagva-viral. Ang daming mga nagreklamo bakit hindi pa sira. Inaayos. Siguro maging rason nila pwedeng yun naging mensahe po ng sekretary pero sa akin lang naman talaga kung sa amin po mga Samarinyo kung kami punta tanongin sana unahin muna yung sira kasi napaka-basic, napaka-simple lang naman talaga, di ba? Kahit grade 1 siguro makakaintindi talaga na kung ano yung sira, yun ang unahin, di ba? Yun, usually yun naman talaga, di ba? Kung ano yung sira, unahin tapos saka na itong iba. Pag okay na ito na rin, di ba? Ganun yun, pero kung
sira to, tapos sisirain mo to, di malaking abala po yan. That's why marami pong mga na ano talaga nagkakaproblema. Lalo po yung traffic, no? At hanggang ngayon, yun po yung mga damdamin po ng ating mga taga-Samar at yung mga komento rin po ng mga iba't ibang lugar.